Tayo po mga kapatid, for the sake of our study this afternoon, ay papasok dito po sa tinatawag 3 John. Ang ikatlong liham na isinulat po ni Apostle John with regard po sa 1st, 2nd, and 3rd John. Now, kung mapapasin po natin dito in verses 1 and 2, ang kausap po ng ating kapatid ay walang iba kundi ang kanyang matalig at mabuting kaibigan na walang iba kundi si Gaius. Now, yung pangalan po na Gaius is quite common nung panahon po ng unang dantaon. It was a very common name in the first century. Matter of fact, in the book of Acts and specifically Romans chapter 16, nabanggit po ang pangalan ni Gaius several times. Now, of course, pinagdedebatehan po ng mga iskolar po dito is, sino po talaga si Gaius? Is he the Gaius na binabanggit po in the book of Acts? Is he the same Gaius na binabanggit po in 1 Corinthians 1 kung saan sinabi po ni Pablo, ako'y nagpapasalamat sa Diyos na wala akong ibang binautismuhan maliban lang kay Crispus and Gaius. So the debate among scholars is this Gaius na hinahatid po na mensahe ni John, the same Gaius na binabanggit po sa Acts, 1 Corinthians, and the book of Romans? And the answer of course is, dahil po sa kulang na impormasyon na meron po tayo dito in 3 John, mahirap po matiyak kung itong Gaius po nito is the same Gaius na binabanggit po dun sa mga ibang talata at ibang liham na naisulat po in the New Testament. But nevertheless, that is not my main focus this afternoon. My main focus this afternoon, Lord willing, ay maipakita po sa atin sa tulong po ng Espiritu Santo the two elements na nais po na iparating ni John in his prayer sa kanyang mabuting kaibigan na si Gaius. Now, if we read again, verse 2, sabi po niya dito, mahal na kaibigang Gaius, na lubos kong minamahal, idinadalangin ko na maging malusog ka at sanay na sa mabuting kalagayan, tulad ng buhay mong espiritual na alam kong nasa mabuti ring kalagayan. Sa wikang English, dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Now, there is something to be said about Gaius. Unang-una, siya po ay minamahal ni John sa katotohanan. Pangalawa, Gaius, kung titignan po natin ang nakasaad po dito, in accordance sa kanyang spiritual na kalagayan, siya po ay lumalago, siya po ay nasa mabuting estado. The Bible says that your soul is getting along well, which means, if you examine his spiritual life, he is in good standing with Christ. He is in good standing with the church. He is in good standing with the elder John. Pero dahil po siya po ay nasa mabuting kalagayan spiritually, there are two things na hinihiling po ni John sa Panginoon na mahulog kay Gaius. Now, sa ating translation na Tagalog, ang nakalagay lang po dito na maging malusog ka at sanay na sa mabuting kalagayan. Pero kung babasahin ko po ang isa pang salin sa wikang Pilipino, which is ang Biblia translation, 1908 and 1982, or rather 1905 and 1982, ito po ang salin sa ang Biblia translation, which is yung katumbas ng King James ng Tagalog. Ito po ang nakalagay. Ang matanda kay Gayo na minamahal, na aking iniibig sa katotohanan, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan. So there are two things na idinadalangin po ni John
with regard to Gaius. Unang-una, prosperity. Guminhawa ka. And secondly, bumuti ang iyong katawan, that you would have a healthy body, that you would have good health, that you would have great physical well-being. Ang nais po, idalangin ni John para kay Gaius. Now, it has been often said that kapag pinag-uusapan po yung doktrina of prosperity, good health and prosperity, ito na po ay masama na agad. To some extent, rather a great extent, yan po ay totoo. Lalo na po kung ito ay inaabuso ng mga mangangaral. Madalas po natin naririnig sa mga mangangaral kagaya po nila Kenneth Copeland, kagaya po nila Joel Osteen, kagaya po nila Creflo Dollar, and the like. They say that ang kanilang basihan at sukatan ng pagiging makadiyos is that if you are in Christ and you are truly godly at ikaw ay anak ng Diyos, God will rain health and wealth on your life. Pero bakit po nila sinasabi yon? Not because ito ang itinuturo ng Biblia contextually, but rather they are twisting the Word of God. Dito, kitang-kita ho natin mga kapatid, that isang beses lang binanggit ni John kay Gaius yung health and wealth sa kanya. But the rest of this chapter, and I must remind you, ang 3 John, ang isa sa mga pinakamaikling liham ever written in the New Testament. In the Greek text, there's about 200 words lang in 3 John. So it is by far one of the shortest epistles ever written in the Bible, in the New Testament. Pero ano po ba ang ibig sabihin ng good health and wealth? Well, most likely, ang hinahatid po ni John po dito is that si Gaius, sa kanyang gagawin, sa ministeryo na ibinigay sa kanya ng Panginoon, in order for him to effectively do this, kung siya po ay pinagpapala ng Diyos spiritually, naway pagpalain din po siya ng Diyos in financial aspects and as well in good health. Dahil kung wala po siyang good health, mga kapatid, hindi niya magagawa yung dapat niyang gawin upang ayusin ang simbahan na ninanais po ni John na ayusin during this time. And bakit po kailangang ayusin ang simbahan po na ito? Is because may isang lalaki who is acting like a dictator sa loob ng church, walang kinikilala na otoridad, maliban lang ang kanyang sarili. And who is that individual? Ibaba po natin ang basa in verse 9. Let us read verse 9. Sumulat ako sa iglesia riyan tungkol sa bagay na ito, ngunit hindi kami kinilala ni Diotrephes na gustong manguna sa inyo. Kaya kapag pumunta ako riyan, sasabihin ko sa inyo ang mga pinaggagawa niya, ang mga paninirang ikinakalat niya tungkol sa amin. Bukod pa rito, hindi niya tinatanggap ang mga kapatid na dumaraan dyan at pinagbabawalan pa niya ang iba na tumulong sa kanila. At ang mga gusto namang tumulong ay pinapaalis niya sa iglesia. I wrote to the church, but Diotrephes, who loves to be first, will not welcome us. So when I come, I will call attention to what he is doing, spreading malicious nonsense about us. Not satisfied with that, he even refuses to welcome other believers. He also stops those who want to do so and puts them out of the church. Diktador. Wala siyang kinikilalang otoridad. Mas mataas na nga sa kanya si John dahil siya ay apostol, and yet hindi niya kinikilala ang otoridad ni John. At hindi lang po yun, may mga gustong tumulong sa iglesia. Maaari, they want to help the church spiritually, they want to help the church theologically, they want to put order in the church, structure in the church, pero dahil po sa politika, who always wants to be first, hindi niya pinapayagan.
Marami mga simbahan ay nagkakawatak-watak because of politics. Marami mga simbahan ay bumabagsak because of politics. And it is quite unfortunate that kung sino pa ang tumatayo behind the pulpit in many churches, sila pa ang nagiging katitisuran sa simbahan. When it should be the complete opposite. Jesus said it very clearly to His apostles, ang sino man gustong manguna sa inyo, let him be your slave. Lahat kayo ay pantay-pantay lamang. And yet here we see Diotrephes. Ayaw po niya pantay-pantay. Gusto lang po niya na siya lamang ang nangunguna. So yan ang konteksto ng 3 John. That is the contextual reason kung bakit sinabi ni John, Kaibigan Gaius, minamahal ko sa katotohanan. I want you to prosper in all that you do. Hindi lang financially, hindi lang spiritually, but in the will of God. At pangalawa, may you have good health. And why does Gaius need good health? Because kung si Gaius is one of the leaders in the church, at nakikita po niya na may katitusuran in the church, may nakikita po siya na may humahadlang in the church, how would that affect his mental well-being? It will affect it drastically. Stress is a huge issue in ministry. Meron nga po nakakatawang mema na nakita ko ho in social media, isang picture po ng isang matanda. At nakalagay po sa caption, I am 20 years old and I enjoy the ministry. Pero ang itsura po niya parang 90 na. Ang pinapahiwatig po noon is that stress in the ministry has an impact on our physical well-being. Now, one of the things I want to share mga kapatid, which I believe ito ang nais po, iparating po ng Diyos sa atin is, ano po ba ang pananaw natin with regard to physical health? We've been listening for several Sundays, for several years, patungkol kung paano dapat alagaan ang ating spiritual na kalagayan. Dumayo ka sa kasalanan because that affects your spiritual health. Matuto tayo magpakumbaba because that affects your spiritual health. Continually feed your soul with the Word of God because that affects your spiritual health. Huwag natin pababayaan ang pagtitipon because our health spiritually ay konektado sa bawat isa. Bilang kinatawan ni Kristo. If one suffers, the body suffers. If we rejoice, we all rejoice. Apektado ang ating spiritual na kalagayan. But what about on the topic of physical health? Now, ang layunin ko po ay hindi maituro ito sa konteksto of being a motivational speaker, God forbid, but rather, may tinuturo po ang Biblia about our physical health. Biro niyo po, ang sabi po ni John sa salin na ito, naway ikaw ay guminhawa at bumuti ang iyong katawan. That God would bless you in all that you do and even your physical health. Now, ang naging katwiran ko po noon at ang nagiging katwiran po na marami ng mga Pilipino is this. As long as I'm in Christ, I don't care what happens to my body. I'm going to heaven anyways. I will continue to eat whatever I want to eat. I don't need to exercise. I don't need to do good hygiene. Ang importante, ligtas na ang aking kaluluwa. But is that what the Bible teaches? Matter of fact, kung paano mo inaalagaan ng iyong spiritual, lilitaw yon sa iyong pisikal. Tatandaan ho natin yon. Hindi po pwede na kung ano yung pag-aalaga ho natin sa spiritual, magkaiba sa ating pisikal. Kung wala kang pagpipigil sa spiritual, wala ka rin pagpipigil sa pisikal. Kung wala kang pagdidisiplina sa iyong spiritual, wala ka rin pagdidisiplina sa pisikal. And the Bible is very clear on the teaching of physical health. Now, one of the things that I want to lay out first is this. Physical health is not the number one priority para makapasok sa kaharian ng Diyos. But rather,
It is your relationship with Christ. Pangalawa, hindi ho namin ibig sabihin that physical health ay mas nangunguna sa spiritual, lalo na sa mga katuruan na nakikita natin in the New Testament. Because we fairly see, most of the time, puro spiritual ang binabanggit po ni Jesus at ng mga apostol. Pero hindi nangangahulugan, walang sinasabi po ang Panginoon, ang banal na Espiritu tungkol sa ating pisikal na kalagayan. I'm going to give you a few examples. What does the Bible teach about physical health? Unang-una mga kapatid, kung babasahin po natin ang Proverbs chapter 3. Let us read Proverbs chapter 3. And let us read here in verses 7 to 8. Proverbs chapter 3, verses 7 to 8. What does the Bible say with regard to our physical health? Excuse me. Sabi ho dito, in verses 7 to 8, huwag mong isipin na napakarunong mo na. Matakot ka sa Panginoon at huwag gumawa ng masama. Verse 8, para iyon sa ikabubuti at ikalalakas ng iyong katawan. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Ayon po sa isang Old Testament scholar na ang pangalan is Bruce Waltke, siya po ay sumulat ng isang komentaryo on the book of Proverbs and is considered to be one of the best commentaries of all time. At sinabi po niya tungkol sa tekstong ito, kapag tayo po ay sumusunod sa mga tuntunin ng Diyos at sumusunod po tayo sa wisdom ng Diyos, apektado both on a physical and negative way ang ating physical well-being. And what does that mean? Kung may pagpipigil ka, pagpapalain ng Diyos ang iyong katawan. Kung wala kang pagpipigil, kung wala kang tiyaga, kung wala kang pagmamalasakit sa iyong katawan, sigurado, your health will decline. That's why the Bible says here, huwag mong isipin na napakarunong mo na. And how do we do that at times? Well, one example would be, yung katwiran na, may gamot naman. We're guilty of that. Bago dumating yan sa inyo, sa akin muna dadaan yan. Minsan, pinipigilan ka ng asawa mo, Daddy, that's not healthy for you. Ang katwiran, minsan, may gamot naman. May uric cleanse naman. Pero sabi ng Biblia, huwag kang masyadong maging marunong. Because tendency is, you may not feel it today. You may not even feel it 5 years from now. But God will show us a lesson dahil ang katawan natin ay pag-aari ng Diyos. And He doesn't want you to mess it up. Moreover, kung babasahin po natin ang chapter 17 ng Kawikaan, beginning at verse 22, the Bible also talks about physical health in the context of joy and laughter. 17 verse 22 of Proverbs. Ang pagiging masiyahin ay parang gamot na nakabuti sa katawan. Ngunit ang pagiging malungkutin ay nagpapahina ng katawan. A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Alam niyo po, may kapatid po tayo sa pananampalataya, ito ang madalas niyang ginagamit sa amin. Tuwing nakikita kami. Brother Josh, wag mong kakalimutan, Proverbs 17:22. A cheerful heart is medicine to the body. Now, sa lumang tipan ng tekstong Griego known as the Septuagint, it literally says, a cheerful heart is healthy. The cheerful heart is healthy for the body. At ayon po sa isang salin sa wikang Pilipino, sino mang nag-iingat ng kautusan ay pantas.
o ang sino mang nagagalak ay siyang nagbibigay ng gamot sa ating mga katawan. So kaya mga kapatid, whenever nakikita-kita ho tayo, wag sana nakasimango tayo lagi. That's not healthy for your physical well-being. At wag din po tayo masyado maging kritikal sa mga kapatiran na nagpapasaya sa mga ibang kapatiran. Sabi nga po ng Biblia, let us have joy with those who have joy. Weep with those who have weep. Pero yung kasiyahan na binabanggit po ng Biblia po dito ay hindi patungo sa kasalanan. Hindi kasama dito ang mga pagbibiro na bastos. Hindi kasama po dito ang mga mahalay na biruan o pagmumura o panlalait sa kapwa. That is not the joy na binabanggit po dito, but rather, it is a godly joy. It is a joy that is centered on Christ. It is a joy that makes the heart well. So the Bible does teach about physical health. Kaya kapag lagi mo kasama ang mga taon depressed, lagi mainitin po na ulo, lagi na lang may mga problema na pinag-uusapan, sigurado apektado, hindi lang spiritual mo, maging ang physical mo na kalagayan. Masaya ka sa church, pero pag uuwi ka na, ang lungkot mo because you know, walang masaya doon. Pero ang nakakalungkot dito is, if you're in a Christian home, and the people living in your home is Christian, at lagi ka na lang nalulungkot na umuwi because lagi na lang kalungkutan ang hinahatid ng mga tao sa bahay, my encouragement to that household is, rejoice! Again, I say, rejoice! Malungkot ka kung wala kang Diyos. Malungkot ka kung hindi ka iniligtas ni Kristo. Malungkot ka if you're not justified by faith. But if you are in Christ, ang sabi nga po in 1 Thessalonians 5, rejoice always, pray always, and give thanks in all circumstances. Anong kinalulungkot mo? Kasi pastor, ang daming babayaran eh. Kasi pastor, ang dami namin sakit. Kasi pastor, well here's the thing, wala kami magagawa. At wala ka rin magagawa. Jesus said, can one thought extend your life? May mababago ba sa sitwasyon mo, sa kakareklamo, sa kakaisip? Wala. But the Bible says, cast your cares upon Him, for He cares for you. You have a loving Father in heaven that loves you, mga kapatid. Instead of magreklamo ka at magkasala ka gagaya ng asawa ni Job, manahimik ka at ibigay mo ang iyong mga panalangin sa Diyos. Kahit isabog mo sa iyong asawa, sa iyong mga anak, o kung sino man ang nais mo pasabugan ng whatever problem you have, that is not the solution. The solution is, Lord, what can I do? Please help me. Grant me wisdom. Grant me grace. At malaking tulong po yun sa loob ng sambahayan. Para sa kanyang pag-alis ng bahay, masaya siya. At sa kanyang pagpasok, masaya pa rin siya. Hindi yung pagpasok na sa church, doon na siya masaya. Pero kapag pasok na sa bahay, hindi na siya masaya. Huwag ganun. Kung anong dapat meron po tayong nakasiyahan na natatamong po natin in the church, ganoon din dapat sa loob ng tahanan. Because the source of joy does not come from the church, it comes from Christ. In His presence is the fullness of joy. Kaya mga kapatid, napakatotoo talaga ang sinasabi po ng Biblia, ang pagiging masiyahin ay parang gamot na nakakabuti sa katawan. Now, you'll also notice in 1 Timothy chapter 4, kung atin po babasahin, what else does the Bible say with regard to physical health? 1 Timothy chapter 4, beginning at verse 8. Excuse me, 1 Timothy 4, verse 8. Look what it says. Sapagkat kung may mabuting na idudulot ang pagsasanay natin sa katawan,
may mas mabuting maidudulot ang pagsasanay sa kabanalan sa lahat ng bagay. Hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. In English, for physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Now, when we read this, iniisip na agad po ng iba outside that hindi na natin kailangan alagaan pa ang physical kasi ang pinaka-importante yung pagsasanay sa kabanalan. And that is true to a certain extent. But notice how Paul does not say ang pagsasanay at pangangalaga sa ating mga katawan ay masama. He doesn't say that. He said, may naidudulot na kabutihan pero hindi kasing higit ng pagsasanay sa kabanalan. Now, ang kapatid po natin na si John Calvin, the 16th century magisterial reformer, a second generation reformer, siya po ay kinikilala na karamihan as the theologian. Kapag binasa niyo po ang kanyang autobiography, nung siya po ay naging bagong mananampalataya, inudyok po siya ng kanyang ama na maging abogado na lang. Pero the Lord steered him elsewhere. Hanggang na nakapasok po siya sa seminary. Ang seminary po noon ay iba po ngayon. Ang seminary po sa panahon ni John Calvin, ayon po sa naka-record sa kanyang biography, mula po from 4 in the morning hanggang 11 ng gabi ang kanilang pag-aaral. Because it was the state of scholasticism. Na kung tawagin po sa wikang Latin ng mga reformer, ad fontes, going back to the source. And John Calvin, from about 4 in the morning hanggang 11 ng gabi, would only have about 2 to 3 hours of sleep at hindi pa siya minsan kumakain. 2 to 3, 4 hours of sleep. Bakit? Dahil gusto niyang gumising muli to memorize all that he studied and then babalik na naman sa pag-aaral. Now, ang kanyang spiritual ay punong-puno ng kaalaman mula sa Diyos. Pero naka-record din sa kanyang biography, he had gallstones, gout, and yun po ang naging rason kung bakit namatay po siya na maaga. Because inalagaan po niya ang kanyang spiritual, pero hindi niya inalagaan ang kanyang physical. Charles Spurgeon, tens and thousands of men ang kanyang pinapangaralan, evangelized. He was called the Prince of Preachers pagdating sa mga makasalanan na tao. And yet kung babasahin niyo po ang kanyang biography, madalas po siya inaatake ng gout. Hindi po siya tinrain sa formal seminary training. But he knows the languages. He knows the Puritans. He knows church history. He is well-equipped spiritually, pero pagdating sa physical, you will notice in some of his photos, may cane po siya, he's a bit heavy, and he has gout. Pastor, may napapasin yata ako, halos lahat ng mga reform, puro may gout. And you know why? Bukod pa ho sa hereditary reasons and genetic reasons, ang kahinaan natin, let's be honest, wala tayong pagpipigil. May pagpipigil with regard to theological discipline, but when it comes to lechon, pansit canton, lahat na, wala tayong pagpipigil. So this is a great issue, mga kapatid, na nakikita po natin throughout the church. Even in the Old Testament, bagamat ang konteksto po nito ay hindi tumutukoy sa physical health per se, maging si Eli. Sabi po ng Biblia that when he found out that the Ark of the Covenant has been taken by the enemy, nagulat siya. And the Bible says he fell off his chair and broke his neck. Bakit? Dahil siya ay mataba. Yun ang nakalagay sa Biblia. Hindi babanggitin ng Espiritu Santo ang isang bagay if it wasn't important. There's a reason why binanggit po yun. Kaya ang mga pangangatwiran minsan where, I don't really care
Either way, whether I eat healthy or not, God's gonna take me to heaven, I'm gonna die, may tinakdang. That's true. Pero hindi sinasabi ng Biblia, abusuhin mo ang binigay sa atin ng Panginoon. Because this body is not yours. It belongs to God. Kung sa pera, nag-iingat tayo because we know this belongs to God. Kung sa ating mga anak, iniingatan natin because we know they belong to the Lord. How come ang ating mga katawan, hindi natin inaalagaan? Kaya ang katwiran po na marami, dahil alam mo, dahil hindi ka marunong mag-alaga ng katawan, mag-insurance ka na lang. Dumipende ka na lang sa gamot. Mga kapatid, if you look at how God designed your bodies, it is so intelligent that it was designed to fight off diseases if you do it right. And yet, what do? Kapag walang pagpipigil, nadadamay po ang ating mga katawan. Bukod pa ho dito, tignan niyo po yung halimbawa na ginamit po ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 9. Ginamit po ni Pablo ang pagpipigil in the context of physical training. 1 Corinthians chapter 9, verses 25 to 27. Excuse me. Sabi po dito sa unang Korinto 9:25 hanggang 27. Ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal. Ngunit, ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal magpakailanman. Verse 26, kaya nga may layunin at direksyon ang ating pagtakbo. Kung baga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Now what is the context here? Ang konteksto po dito is missional philosophy. If I, Paul, will not be a Jew sa mga Hudyo, then I'm disqualified in my evangelistic ministry. If I, Paul, am not weak with the weak, strong with the strong, hindi ko magagampanan ang aking ministeryo para sa kanila. So gumamit po siya ng halimbawa of physical training at pagdidisiplina. Could you imagine? 100-meter race in men's division in the Olympics. Everyone else is completely fit, pero nandun si Brother Josh, weighing about 200 pounds. You think I'm going to win the race? No, ang sabi ng Biblia, dinidisiplina ng athlete ang kanyang sarili, both physically and mentally, para makuha po niya yung gantimpala. Walang matinong boksingero na kakain po palagi ng McDonald's, lechon araw-araw, and expects to be fit and ready for his heavyweight match. No. They're strict on their diet. They're strict in their discipline. They're strict sa kanilang exercise. Bakit? Meron silang goal. Ganoon din sa mga Kristiyano. Bakit ka nag-iingat sa iyong ginagawa sa iyong katawan? Because may goal ka eh. Your goal may be para humaba ang aking term in the ministry sa paglilingkod sa Diyos. Hindi lang po yun. Para lalong humaba ang kalagayan ng katawan mo para sa iyong pamilya. Hindi natin pwedeng ikatwiran sa Diyos, well, I know one day God's gonna take me, kaya aabusuhin ko. No. That is selfishness. If you think about it. Because your wife needs you. Your husband needs you. If you have children, your children need you. If you're a Christian, the church needs you. At kung idadahilan lang po natin, well, I don't care kung anong gawin ko sa katawan ko, mamamatay din naman ako. Ikaw yung binabanggit ng Biblia, gluttonous. Wala kang pagpipigil.
And the word gluttonous in the Bible, hindi lang po yan tumutukoy lamang sa pagiging matakaw, but it is a person who is reckless, has no remorse for their action, wild. They just don't care. So dito, nagbigay po si Pablo ng isang magandang halimbawa that if you want to reach a godly goal, there has to be discipline. Pero hindi lang po natatapos yan, mga kapatid, sa pagkain lang. Even overworking can kill you. Now, hindi pinag-uusapan po dito yung mga pamilya na talagang kailangan maghanap buhay ng 2, 3, 4 jobs dahil walang ibang inaasahan. Hindi yan ang binabanggit ho natin. Ang binabanggit natin, you don't need to work that hard, but you just want to work that hard. And ngayon, naapektuhan na ang iyong kalagayan. Natatandaan ko po ang aking lola noon nung siya po ay nabubuhay. Hindi po nagkulang to our knowledge, at least as a family, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos sa Kanya. Every single time that we would see each other, we would always share the gospel to her. Pero ito yung napapansin po namin sa kanyang physical health. Tuwing nakaupo po siya and listening to the Word, mabilis po siya makatulog. Pag ini-invite po namin sa mga fellowships, mabilis po siya makatulog. And then we also notice, lagi po siyang may nararamdaman in her legs. And we found out, mga kapatid, that she has diabetes, she has arthritis, she has all these things going on in her health. And it may have something to do with overworking when she was younger. And it also has something to do sa kanyang mga kinakain. Nang ibig sabihin, wag natin iisipin that just because we're young and we're strong, habang buhay mo taglay yung ganyang klaseng kalakasan. Kaya nga sabi ng Biblia, gawin mo ang lahat ng bagay sa kaayusan. If you don't need to overwork, wag mo gawin yun. Pero minsan, may puwapaso sa ating laman na kung tawagin pride. We are in competition with ourselves. Which means that kahit na pagod ka na, no, kaya ko to because I'm not a wimp. You may say that now, but you will feel a lot wimpier when you get older. It's pride. Or minsan, may nakarinig ka sa labas na pinuna yung ating kahinaan na you're not a hard worker. Kaya dinamdam nyo po yun. So ngayon, you're working so hard para na maipakita sa kanila, ipamukha sa kanila, I am a hard worker. But at what expense? Your health? For what reason? Para lang maipresenta mo sa kanila, look, I'm a hard worker. But at the expense of your health? Para lang ma-stroke ang ego natin? It's wrong. If there is someone that we will give account to, it's not them, it's not you, it's not me, it's God. At sabi ng Biblia, every single time, every one of us will give account to what we have done, good or bad, in this body. So you think it's just about fornication? You think it's drug abuse? No, it's beyond that. Paano mo iningatan ang katawan na tinubos ng Diyos para sa iyo? Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Hindi niya sinabi the soul. He said the body is the temple of the Holy Spirit. Lalo na sa mga mahilig magpuyat. Hindi tayo nagpupuyat dahil nag-aaral ka ng Biblia. Hindi natin pinag-uusapan dito yung puyat sa fellowship. Pinag-uusapan natin dito yung puyat sa kakapanood. There was a study recently that I've watched. When you lack sleep, there are cells in your brain na kinakain yung good parts of your brain, and you start to get foggy up here. You ever wonder why? Bakit ang bilis ko makalimot? Well, how many hours of sleep do you have? Are you training your brain well?
Saan mo nilalagay ang brain mo? If you only have 3 hours of sleep, 2 hours of sleep, and you expect na healthy ang katawan mo, malabo. You need rest. Kaya nga, ang Diyos is the great designer. Binigyan niya po tayo ng kapahingaan because it helps the physical well-being. Pero kapag inaabuso nga ho natin ang ating mga katawan, mga kapatid, walang papasok ho dito. Lalo na kapag nag-aral ka ba, binabasa mo ngayon whole chapter, pero kapag tinanong mo sarili mo, ano nga ba natutunan ko, hindi ko na matandaan. So you need to be careful on how to handle the body that God has given you. Now, ano po ba ang nagiging consequence kapag wala po tayo pagpipigil? Number 1, kahirapan. Turn with me in the book of Proverbs, chapter 23. What happens if you don't take care of your body? What happens? Kahirapan, chapter 23, verse 19 to 21. Excuse me. Chapter 23, verses 19 to 21. Or I'm sorry, Proverbs, Psalm pala yung binabasa ko. Forgive me. Proverbs 23, verses 19 to 21. Sabi ho dito, Anak, pakinggan mo ang itinuturo ko sa iyo. Maging matalino ka at sundin mo ang tamang daan. Huwag kang gumaya sa mga lasenggo at matakaw sa pagkain. Dahil ang gaya nila ay hahantong sa kahirapan. Tulog lang sila ng tulog, kaya sa bandang huli ay magdadamit na lang sila ng basahan. In English, listen, my son, and be wise, and set your heart on the right path. Do not join those who drink too much, or gorge themselves on meat. For drunkards and gluttons become poor, and drowsiness clothes them in rags. Now you might say, Pastor, parang hindi yata totoo yan kasi may mga kilala naman ako na matatakaw. Pero masipag naman sa work. That's not the point. Ang punto po ng kawikaan na ito is not to say that porket matakaw ka, maghihirap ka, but rather, kapag wala kang pagpipigil sa iyong sarili, evidentially, maghihirap ka in all forms. Whether it be financially, career-wise, or even the health. Maghihirap. And notice what it says here, tulog ka ng tulog. Now, when it comes to eating food, mga kapatid, lalo na kapag kumakain ka ng mga high in MSG, kumakain ka ng mga bagay that is high in carbs, you'll notice, you get tired easily. Subukan niyo po, mga kapatid, na mag-ayuno sa umaga. And all the stored fat in your fat storages is going to go into a certain mode in your body kung saan gagamitin po niya yung mga taba na natitira na nakastore sa ating katawan and will use that for energy. And you will notice, mga kapatid, that your thinking ay mas malinaw. Subukan niyo lang ho. But Pastor, I'm working. I understand that. But hindi ko naman sinasabi mag-fast ka ng buong araw. I'm saying that if you eat rice in the morning, yung dinidiner mo, binabreakfast mo na. And that's why you try to figure out and think na bakit ganun? Bakit parang pagod na utak ko para magbasa ng Biblia is because what are you putting in your body? And yan ang sakit po ng mga Pilipino. And I want to read to you a study that was done in 2 reliable sources with regard to the Filipino people. Now, according to InLife.com.ph, and RMCI.com.ph, ito po ang kanyang sinabi. Since 2021, 4.3 million Filipinos suffer from diabetes. In 2023, nag-conduct po sila ng research, 124,437 have died from cardiovascular diseases. Since 2023, 25,000 reported cancer cases have become the leading cause for women, 9,000 of which is breast cancer.
Pagdating sa mga kalalakihan, lung cancer is the leading cause for men's death. Bakit po? Smoking and pollution. Kaya kung sasabihin natin, wala naman siguro masama na manigarilyo, hindi naman pinagbabawalan ng Biblia yan. That may be true. Walang thou shall not smoke. Pero may binabanggit ang Biblia, gawin mo ang lahat ng bagay na nakakabuti. I have never heard anything positive of smoking a cigarette, let alone tobacco. Pastor, what about vape? Oh, there's some studies on that too. Mag-ingat ka rin. Eh di wala na ako isa-smoke, mabuti. It's because it's for your health. 27 million suffer obesity. And they are at higher risk for what? Type 2 diabetes, heart problems. Sa lahat ng mga inilista po dito, ito ang kanilang common reason. Bakit sila nagkakaganon? Poor diet, poor hygiene, lack of exercise. Poor diet, wala silang pakialam kung anong kainin. Poor hygiene, hindi nila inaalagaan ang kanilang well-being. And poor exercise. Kapag ninayaya mo ang minamahal mo sa buhay, hey, wanna go for a run? Kahit 5 minutes lang. Saka na. Mapapasin mo na lang, nakaupo sa couch, kain ng chips. And then mamaya-maya, mababalitaan po nila, makakatanggap sila ng tawag o sulat sa doktor, you have diabetes. You have cancer. And then, iiyak tayo sa Panginoon, Lord, why? And the answer is here. Nagpabaya ka. Maaari, yung pag-aaral natin ng Biblia, hindi natin napabayaan. Pero God has entrusted you to take care not only of your spiritual, but your physical. Pastor, do I have to exercise? Let me tell you something spiritually here. Ang pag-exercise, mga kapatid, ay hindi para maging Arnold Schwarzenegger. Did you know medically, kapag tumatanda po tayo, anywhere between 35 and older, the muscle mass in your body, kapag hindi mo sinasanay po ito sa exercise, nagdi-decrease. And you will notice that your bone starts to be more fragile. Because there's not enough muscle mass to protect you from it. Kaya mapapasin po natin, mahulog lang ang mga matatanda, may nagkakrak na, may nababasag na agad because there's not enough muscle mass. They did a comparison of a 60-year-old man that regularly exercises and a 60-year-old man na walang pakialam sa kanyang sarili, and there's a huge difference. Yung buto ng tao that regularly exercises, punong-puno ng muscle. Pero yung isa, very limited na lang po ang kanyang muscle mass. So ano ibig mo sabihin, Pastor? Mag-fit for less kami, mag-good life na kami, magbubuhat kami ng weights? No. Do it for the glory of God. Kung ikaw ay mag-exercise, hindi namin sinasabi magsa-steroids ka, magba-bodybuilding ka. Ang pinag-uusapan natin dito is, ano yung binigay sa atin na wisdom ng Diyos sa Biblia para mapahaba lalo ang mabuting kalagayan ng ating katawan para sa ating mga minamahal sa buhay. Ayoko na lumaki ang aking mga anak, ayoko na tumanda ang aking asawa, knowing that mamamatay ako na maaga dahil hindi ko inalagaan ang aking sarili. When I look at my family, and I look at the hard work of my wife for our children, ayoko na mawala ako sa buhay nila because hindi ko inalagaan ang aking sarili. And there are some of you who are single mothers, single fathers. You are all that your children have left. Did you know kapag inalagaan mo yung sarili with that motive, tinutupad mo yung sinasabi sa ikalawang dakilang utos? Love your neighbor as you love yourself. Mami, mahal kita, pero ang sarap Mahal kita, kaya lang ang sarap. No, wag tayong ganun mga kapatid. Sabi nga po ng Biblia, kapag minamahal mo ang iyong asawa, kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, walang taong matino na kinamumuyan po niya ang kanyang sariling katawan. Kundi inaalagaan at minamahal niya po ito.
Ganoon din tayo. Now, there are radical extremes po dito. Merong mga tao na wala talagang pakialam sa kanilang mga sarili na kung tawagin apathy. They just don't care. But there are those na masyado maalaga sa katawan na konting-konting calorie lang, napipigati na sila. Now, in other words, laziness is their God on this side, and on this side, their body and aesthetics is their God. Hindi tayo ganun. Dapat sa middle lang po tayo. May malaking muscle man o hindi, marathon runner man o hindi, we are trying to be healthy for the glory of God. Kaya huwag kang magagalit sa iyong mga asawa kapag sinasabi nila, Han, wanna join me? Mag-exercise naman tayo. Kahit maglakad-langad lang tayo, huwag mo siya papagalitan. Huwag ka magdadabog. They're doing that para humaba lalo ang iyong pisikal na kalagayan. Kaya mga kapatid, kung wala po tayong patubay mula po sa salita ng Diyos, wala, puro spiritual lang ang ating tinitignan. Pero yung pala, may binabanggit ang Biblia that we need to take care of our physical well-being. Now, as we come to a close, there are 3 things of why we need to take care of our bodies. Kasi sabi nga po ni John kanina kay Gaius, ipinapanalangin ko sa Diyos na guminhawa ka. I am praying to God that He would prosper you. And maging mabuti ang iyong katawan. 3 reasons why we need to take care of our bodies. Number 1, it belongs to Christ. Unang Korinto kapitulo 6. 1 Corinthians chapter 6. Beginning at verses 19 to 20. 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Look what it says here. Unang Korinto 6, 19 hanggang 20. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang iyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Now, ano po yung konteksto po nito? Well, Paul contextually is saying that dahil po sa first century Greco-Roman culture, usong-uso po yung tinatawag sex before marriage or fornication or immorality. Nagsisiping na hindi kasal. So now Paul is saying, I know this is the normative for your culture, but because Jesus bought you with His blood, honor God by avoiding immorality. Pero hindi nalilimitahan po yung salitang glorify God with your bodies doon sa isang aspeto na yon. What you put in your body, how you use your body, what you put your body in, ay bahagi doon sa kategorya ng how do you glorify God with your bodies. So this is not yours. Kung ang mga sasakyan, inaalagaan natin, we are making sure, wow, change oil time na. May mga mekaniko po tayo dito. Ang minamahal po natin si Mark, nagpapalit po siya ng langis. And they will tell you, kapag hindi mo pinalitan ang langis ng iyong kotse, apektado ang makina. Ganoon din sa ating mga katawan. You don't take care of it, you don't maintain it. Can you imagine? Binili ni Kristo ang iyong katawan with His blood. He suffered on the cross. He was beaten, smitten, spitted on, insulted, mocked, betrayed, deserted. And how do we repay Him? Paano natin pinapasalamatan ng Diyos? Lord, I'm just lazy to run today. Lord, ang sarap kasi ng pagkain eh. So yung katawan na binigay niya sa atin, He created you in His image and likeness. He purchased your body. He purchased your soul. Tapos ibabalik mo sa Kanya na madumi. May sakit na.
Hindi mo inalagaan? That's not honoring God. Now, hindi natin pinag-uusapan dito yung mga pangyayari na out of nowhere, nagkasakit ka, or genetic reasons, or hereditary reasons. Ang pinag-uusapan natin dito is, may kakayahan ka, may privilege ka na iwasan ito, pero hindi mo iniwasan. We're dishonoring God. The second thing of why we need to take care of our bodies is because, kagaya nga na nabanggit ko po sa inyo kanina, it demonstrates we are not selfish. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Beginning at verses 28 to 30. Excuse me. Chapter 5, verses 28 to 30. Kaya dapat mahalin ng lalaki ang asawa niya tulad ng pagmamahal niya, sa kanyang sarili. Sapagkat ang nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong nasusuklam sa sariling katawan. Sa halip, pinapakain niya ito at inaalagaan. Ganito rin ang ginagawa ni Kristo sa atin dahil bahagi tayo ng kanyang katawan na tinatawag na iglesia. So kapag inaalagaan po pala ho natin ang ating mga katawan, mga kapatid, you are showing and practicing before God na hindi ka makasarili. Because you have loved ones that need you. You have husbands, wives, parents, children that need you. At kung hindi mo aalagaan ang iyong sarili, ano tawag doon? Makasarili. You don't care about yourself. You don't care about anyone else. You only care about the God of your belly. So kapag inaalagaan natin ating sarili, it's because you care not about yourself, but the people around you. Mga kapatid, ayoko mawala isa sa atin. Ingatan niyo ho ang inyong mga sarili. Kung kailangan niyo po ng tulong, tutulungan ka namin. Huwag kang mahihiya. Dahil nagmamahalan tayo eh. Iisang katawan tayo kay Kristo. Let us help one another in the love of the Lord. And lastly, we need to take care of our bodies for the glory of God. Unang Korinto, 1 Corinthians chapter 10, verse 31. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Ito ang maisasagot ko riyan. Anuman ang iyong gawin, kumain man o uminom, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng Diyos. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Discipline is not easy. Kaya nga sinabi pagsasanay eh. Kung sinanay mo sarili mo na walang pagpipigil, sanayin mo sarili mo na may pagpipigil. Kung sinanay mo sarili mo na daing tayo ng daing, sanayin mo sarili mo na huwag ka na magdadaing. Kung sinanay mo sarili mo na magkasakit, sanayin mo ang sarili mo na makapag-recover ka. Do it all for the glory of God. Don't do it for me, don't do it for them, do it for Christ. Now, Pastor, is this connected to the gospel? Yes, it is. Because Jesus died on the cross not only to save your soul, but to purchase your body. So that one day it would be resurrected for His glory. It's connected to the gospel. Hindi po pwede, I believe, I repent, amen, I'm saved. No. Bunga ng Espiritu, yung huling binanggit na bunga ng Espiritu, pagpipigil. Self-control. It's connected to the gospel. Now, what can we learn this evening, mga kapatid? Now we see kung bakit po sinabi ni John kay Gaius, may the Lord bless you with good health. Kapag lagi po tayo, mga kapatid, nag-iingat sa mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon, God will bless you,
God will prosper you. God will help you. Pastor, what if I die early? Healthy naman ako. Di purihin ang Diyos, kasama mo na ang Panginoon. Pero wag nating gagawin dahilan o katwiran, kagaya ng ginagawa ko noon. Na may gamot naman, may itinakdang panahon naman, nakukunin ako ni Lord, kaya pwede ko nang baboy ng aking sarili. Ang naging malaking eye-opener sa akin, mga kapatid, was when I had a gout attack on Sunday. And the first thing that was on my mind, what's going to happen to the church? Kung hindi ako makakalakad, who will feed them? I need to change this. And when I look at my wife, siya na mag-aalaga sa mga anak, hindi man ako makatulong because of my gout. I need to change the way I live, not for myself, but for the glory of Christ. Ganoon din ang gawin ninyo para sa Panginoon. Do what will help them for the glory of Christ. Bakit? Because Jesus did everything to help you nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. As we pray,